waves cut through me, hypnotized by the sounds I At sa kabila naman ng pansamantalang paghinto ng ilang bansa sa paggamit ng AstraZeneca vaccine, tuloy pa rin ang rollout nito sa Pilipinas. Wala raw kasing indikasyon na ang naturang bakuna ang dahilan sa naitatalang blood clotting sa ilang nababakunahan sa Europa. May ulat si Mark Fetalco. Hindi ihihinto ng pamahalaan ang rollout ng AstraZeneca vaccines. Ito ang giniit ng Department of Health at Food and Drug Administration sa kabila ng mga ulat sa Europa na ilang taong nabakunahan nito ang nakaranas ng blood clot. Kabilang dito ang Denmark na 2 linggong ititigil ang pagbibigay ng bakuna kasunod ng pagkamatay ng isang pasyente matapos maturukan ng AstraZeneca. Bago nito, nag-anunsyo na rin ng Austria, Estonia, Lithuania, Italy at iba pang bansa sa Europa na pansamantalang ititigil ang paggamit ng doses mula sa isang partikular na batch ng AstraZeneca vaccines matapos na masawi ang isang babae sa Austria na na-diagnose ng multiple thrombosis. Ang batch na ito na naglalaman ng 1 milyong dose ng bakuna na i-deliver sa 17 European Union countries ayon sa European Medicine Agency. Pero wala raw indikasyon na ang pagbabakuna ang nagdulot ng ganitong kondisyon na hindi naman kabilang sa iniulat na side effects ng AstraZeneca vaccines. Sa ngayon, iniimbestigahan na ng mga otoridad sa Europa ang insidente. Parang sinasabi nila, the benefit would still outweigh the risk. Ibig sabihin yung benepisyo ng pagbabakuna still outweighs that risk na ina-identify sa ngayon na wala pa tayong sapat na ebidensya. Ang vaccine expert naman na si Dr. Lulu Bravo, pinawi din ang pangamba ng publiko sa pagbabakuna. Ang WHO says, no worry. Ang UK, ang Inglaterra, tuloy-tuloy ang pagbabakuna. Huwag naman po tayo na magja-jump agad sa conclusion dahil mahirap po yan. Ang dami nating kailangan bakunahan para mailigtas ang buhay. Ayon sa DOH, hindi pa naobserbahan sa bansa ang side effect na blood clot sa mga nabakunahan na ng AstraZeneca vaccine. Sa katunayan, sa mahigit 700 nakaranas ng side effect ng bakuna, 86 lamang ang mula sa AstraZeneca at isa lang dito ang nakaranas ng seryosong adverse effect. Yung iba ay nahirapan huminga, yung iba ay may sumakit ang dibdib. Ito po ay kino-consider nating serious at pinag-aaralan po kung ano po ang causality nito, no? Kabilang naman sa minor side effects na naitala ng DOH ang muscle pain, pananakit ng katawan, lagnat, pagtaas ng presyon at pagkakaroon ng rashes. Pinayuhan din ng DOH ang may mga existing conditions na magpatingin muna sa doktor bago magpabakuna. Mark Fetalco, para sa Bayan. Pumalo na sa halos 5,000 ang bilang ng naitalang bagong COVID-19 cases ngayong araw lang. Kasabay nga, naglabas na ang Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases ng bagong kautusan para sa mas pinahigpit na pagpapatupad ng health protocols. Para sa detalye, may ulat si Mela Lesmoras. Sa ilalim ng bagong IATF Resolution No. 102, nakasaad na aprobado na ng COVID-19 Task Force ang rekomendasyon ng Department of Health na paigtingin pa ang implementasyon ng minimum public health standards sa bansa. Para sa mga mamamayan, ipinaalala rito na dapat sumunod ang lahat sa tamang pagsusuot ng face mask at face shield, paghuhugas ng kamay, social distancing at kailangang mapaigting pa ang information drive ukol dito. Para naman sa mga establishmento, ipinunto sa resolusyon na kailangang pag-ibayuhin pa ang kanilang risk mitigation strategies. At para naman sa mga local government units, binigyang diin ang prevent, detect and isolate strategy, pagpapaigting pa sa contact tracing, monitoring sa mga workplaces at iba pang closed settings at tamang pangasiwa sa mga OFW. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, bahagi pa rin ito ng pagtugon ng pamahalaan sa naitatalang pagtaas ng COVID-19 cases sa bansa. So habang dumadami po ang kaso ng COVID-19 ngayon, mas importante po na mapatupad natin itong minimum health standards. Anya, may direktiba na rin ang pamahalaan ukol sa dagdag pwersa ng mga pulis at militar na tutulong sa pagpapatupad nito. It is a national policy now. It is a directive issued by the DILG which must be implemented by the PNP nationwide. But particularly in areas where there are noted increase in number of COVID cases.
Sa contact tracing naman, iniulat din ng kalihim na wala ng problema sa Stay Safe Digital Contact Tracing application at sa loob ng 10 araw ipatutupad na ang full implementation nito. Kasabay naman ng pagtugon sa problema sa kalusugan, tiniyak ng palasyo na nakabantay rin ang pamahalaan sa sitwasyon ng ekonomiya. Sa katunayan, sa talumpati nga ni Pangulong Rodrigo Duterte kahapon, inihayag niya, I have to reopen the economy. I've given a timetable of just weeks. We cannot forever be in the strict protocols. Sabi ni Secretary Roque, posibleng sa buwan ng Abril maisakatuparan ang pahayag ng Pangulo. Pero ito ay depende pa rin sa magiging sitwasyon. Alam niyo naman po ang ating classification ay para po sa isang buwan. So I think ang tinitignan natin ay kung pwede na tayong lalo magbukas pa ng ekonomiya pagdating po ng buwan ng Abril. Meleles Moras para sa Bayan. Para po makabawi sa epekto ng COVID-19 pandemic, pinag-aaralan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagbubukas sa ekonomiya ng bansa sa mga susunod na linggo. Pero sabi ng Pangulo, may pag-aalinlangan pa rin siya, lalo't problema pa rin ang social distancing, partikular sa urban areas. Kaya ang panawagan niya sa publiko, makipagtulungan at sumunod sa health protocols. Ang detalye mula kay Meleles Moras. Inihayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na plano niya na ibayo pang buksan ang ekonomiya sa loob ng ilang linggo. Sa kanyang talumpati kahapon sa Dumaguete City, binigyang diin ng punong ehekutibo na may naitatalamang pagtaas ng COVID-19 cases sa bansa, kailangan ding tugunan ng gobyerno ang problema sa kagutuman at unemployment. But I have to reopen the economy. I've given a timetable of just weeks. We cannot forever be in the strict protocols. Kaya kung paspasan niyang bakuna, total nang umabot na. Kung makita ko na mag-abot na ng milyon ang na-vaccinated, then probably especially around the towns and big cities, okay na. Ipinaalala naman ng presidente sa publiko na mahigpit na sundin ang minimum public health standards. Aminado si Pangulong Duterte na hirap makasunod ang ilan sa physical distancing lalo pat may mga lugar sa bansa na malalaki ang populasyon. Pero ipinunto niya na kooperasyon ang isa sa mga susi para ating mapagtagumpayan ang laban kontra COVID-19. I'm in a quandary, really. Insisting on the observance of protocols. Pero makita mo naman sa Quiapo, sa mga bus, it is only when everyone's full cooperation that the nation can effectively contain the spread of COVID-19 and triumph against the pandemic. Ibinahagi ni Pangulong Duterte ang lahat ng ito nang pangunahan niya ang inaugurasyon ng ilang infrastructure projects sa Dumaguete Sibulan Airport at Port of Dumaguete sa Negros Oriental. Kasama rin niya sa programa ang ilang miyembro ng gabinete at iba pang opisyal ng pamahalaan. Meleles Moras para sa Bayan. And then it was around August 2020 po when I first met si tatay na meron po siyang infection sa kanyang both legs po. Tapos, usually naman po, pag meron kaming available na gamot or meron supply ng gamot na intended para dun sa patient mismo, binibigay naman namin yun for free. It's just so happened na yung intended na medications or antibiotic po para kay tatay is wala kaming available supply. Kaya nireseta ko na lang po sa kanya. However, looking at tatay, and alam ko po na kahit bigyan ko siya ng reseta, hindi niya ito kayang bilhin. Kasi mismong pag-travel lang from the island barangay going to the mainland, ay hindi niya po kakayanin in terms of budget or financial means po. Kaya willingly, binigyan ko po siya ng pera upang makapagpagamot or para mabili po yung prescription na antibiotic na binigay ko without the intention na bayaran niya anytime soon. Kusang loob ko pong binigay yun sa kanya. Tapos, wala po kasi sa dami-dami ng patients na kinikater ko everyday, hindi naman sa nakakalimutan ko si tatay, pero syempre, normal din na parang sometimes you get to forget na talaga
either the face of tatay or the name of tatay. Na-shock na lang ako, 6 months after, bumalik si tatay when I did my medical consultation dun sa bukid or sa barangay nila. Akala ko meron siyang sakit na naman or may iniintindi siyang infection na naman. Kaya I thought it was just another medical consultation. But to my surprise po, meron po siyang binigay na papel. Sa loob po ng papel is yung pera nga po na dating binigay ko sa kanya. Tapos sinabi ko kay tatay, nag-insist pa ako na hindi naman niya kailangang bayaran. Kasi alam ko naman po na kahit hindi naman yung kalakihan, around 300 to 400 pesos, kahit yung that amount of budget po, is sobrang laki na yun kay tatay. Especially if you are mangingisda na walang-wala talaga, na sapat lang yung daily means nila, daily na kinikita para sa pang-araw-araw nila na buhay. Kaya yung 300 to 400 pesos, sobrang laki na yun sa kanila. Kaya nag-insist ako kay tatay na wag nang ibayad sa akin. But then, I called po, sabi niya, Doc, bayad ko po ito kasi hindi ko naman pera ito. Usually naman po sa community, hindi normal sa amin makatanggap ng mga kahit hindi financial means yung ibigay nila. It's either nagbibigay sila ng pagkain or literal manok or mga gulay as a means of appreciation or gratitude nila. So, yun po yung isang realization ko as a rural health doctor na yung mga walang-wala talaga, they try to do as much as what they can provide para lang mapakita yung gratitude nila. Tapos to my surprise po, si tatay, kasi nga 6 months na yung nakalipas, so hindi ko talaga in-expect na babalik siya at babayaran niya yung buo, yung pera na binigay ko sa kanya. Tapos nag-insist pa kami at that time na hindi niya ako kailangang bayaran. But then sabi nga ni tatay na, Doc, bayad ko po sa utang ko kasi pera mo po ito, hindi ko to pera. Kaya doon ako pinaka na-shock, doon ako pinaka na-inspire, nakakataba ko ng puso na yung sino pa yung alam mong walang-wala, yung mga financial means na wala sila, yun pa yung may pure heart po at may dignidad in terms of their thanks and gratitude po. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating tahanan at pagsubaybay sa mga kaganapan na nangyayari at sa ating tagumpay na natatamo dyan sa Indonesia. Hopefully, we will see you again in our next update. God bless.